Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Bago natin pag-usapan itong ating topic sa araw na ito, gusto ko po muna nga i-promote itong ating suot na t-shirt. Ayan mga kababayan, baka naman kaysa ibenta ko itong painting sa likod ko na na bigay ni Nanay Christy Permin, magbibenta na lang ako ng t-shirt. Ayoko magaya doon kay Anjo Iliana na ang ginawa ba naman ay binenta yung painting na binigay sa kanya ni Joey De Leon. Anong klaseng kaibigan yan? Kung nagigipit ka, gumawa ka ng ibang paraan, di ba? Hindi ibebenta mo yung napakahalagang bagay na ibinigay sa iyo ng iyong kaibigan. Wala ka talagang kwentang kaibigan kapag gano'n, di ba? So kaysa ibenta ko yan, eto po, nagbibenta po ako ng t-shirt. Maganda pong klase ang t-shirt, hindi po siya sobrang kapal at hindi po siya sobrang nipis, kumbaga sakto lang. At iba't iba po ang design, iba't iba rin po ang brand. Maganda po itong pangregalo, lalong-lalo na magpapasko kung gusto niyo pong medyo hindi mabigat sa bulsa ang inyong panregalo, dito na po kayo kumuha sa Batang Maynila to it's. Maganda po, magandang klase, tingnan niyo naman machong macho. So baka naman mga kababayan, sa mga subscribers natin dyan dito sa Batang Maynila to it's, sa YouTube at sa Facebook, tangkilikin yung sariling atin. Mga kababayan, ang presyo po nito murang-mura lang, 159 pesos. Murang-mura lang po. Medyo hindi lang po kayo kakain ng isang beses sa Only Wings. Isang beses na bawas ang Only Wings, makakabili na po kayo ng ating t-shirt. So maganda po, iba't ibang klase po ito, iba't ibang kulay, iba't ibang sizes, may small, medium, large, extra large, at yung kulay iba-iba. Mamili po kayo hanggat gusto nyo. Makukuha po ninyo ito sa sa link. Meron po akong link na ilalagay sa description ng video ito, at magpo-post din ako sa community. Popost ko po yung shop, pati na rin po yung link para doon na po kayo order. At doon nyo po malalaman yung iba't iba pang mga produkto. Meron kasi yung binibenta mga shorts. Pero itong t-shirt na suot ko, ano po ito, 159 pesos lang. Murang-mura. Ilang red horse lang to. Magbawas muna kayo siguro mga 2 red horse. Ang gawin nyo, bili kayong t-shirt, tapos pag iinom na kayo, suotin ninyo. Para pag nakita ng mga kainuman mo, wow, yayamanin ka na. So ako, maraming salamat po in advance sa mga order. Yung link po ilalagay ko po sa description, pati na rin sa community. So yun lang po mga kababayan, ingat po kayo. Hindi po. Pag-uusapan po tayo. Ito na, diretso na tayo sa ating topic. Pag-usapan natin si Buboy Villar. Kasi mga kababayan, etong si Buboy Villar nagpapapansin. Kasi etong Tape Bulaga, matagal nang hindi pinagpapapansin ng mga tao. Kasi bakit mo papapansinin etong Tape Bulaga? Wala naman sa ratings nga hindi makaporma di ba? Minsan nilalampasan pa sila ng It's Showtime di ba? So bakit papansinin mo pa yun? Parang isang vlogger ng Tape Bulagta, nung pinansin natin, naku, tumaas yung followers. Hindi man lang nagpasalamat Tumaas yung followers, pero yung umabot ng 10,000. Ngayon wala na, hindi na natin pinapansin. Kaya ayun, hanggang doon na lang, hindi na umangat. Kaya naman ganun din sa Tape Bulaga. Kasi sa kanila, negative publicity o positive publicity, publicity pa rin yun. Napapansin pa rin sila. At kapag napansin sila, syempre maraming titingin sa kanila, maraming manonood sa kanila. Alam naman natin, kailangan nila yung views. Kasi wala na nakakuha na nga nila yung official YouTube channel ng Itbulaga. Wala pa rin. Halos walang nanonood sa kanila online. Pero mo, 1,000. Milyon ng followers, 1,000 nanonood. Sa naman, sa TV, sa television, ganun din.
Ilan lang ang porsyentong nanonood. So, mga ganito dapat din na talaga pinagpapapansin. Kaya naman medyo nagsalita na naman, medyo nagpahaging itong si Buboy Villar dito sa EAT ng TVJ sa TV5. At ito kasi mga kababayan, si Buboy Villar dun sa kanilang programa, yung QR, di ba yung QR code na ginagawa nila dyan sa kanilang programa. Ang sabi ni Buboy Villar, dun daw sa kanilang show hindi na kinakailangang manghula ng password. Ibig sabihin lang naman nun, pinapatamaan niya itong EAT. Kasi itong EAT may segment din, kailangan hulaan yung password bago ka manalo. Pero yung password naman ng EAT, sus naman ina-announce naman So parang ka lang hindi nang hula Umpisa pa lang, alam na kahit sino, talagang yung bata alam yung password Diba? So yung password parang formality lang. Pero umpisa pa lang ng show, ina-announce na nila kung ano yung password. Hindi naman binabago yung password Yun at yun pa rin Simula nung nag-umpisa hanggang ngayon, yun at yun pa rin. So paanong magiging issue yung password? Kaya etong si Buboy Villar, papansin lang to. Ang masama kung papalit-palit yung password at pinahihirapan mo yung mga tao para lang manalo, pahihirapan mo pa. Hindi naman Yun at yun din So, pa-issue lang itong si Buboy Villar. Well, sa totoo lang Buboy Villar, kung may issue, ikaw ang may issue. Dahil umpisa pa lang nandadaya ka na dyan sa programa nyo sa Tape Bulagta. Biruin mo magpapasok ka ng contestant. Kunwari ka pa na hindi mo kilala. Kunwari uhugutin mo dun sa sa gallery. At kunwari kasabot mo pa yung ibang mga host dyan. Kunwari random na kumuha kayo ng isang contestant. At pagkatapos dinala nyo sa harapan, in-interview nyo ni Betong. Tapos kung magsalita kayo parang hindi kayo magkakilala, pero ang totoo, tauhan mo sa parisan. O sino pinaglolo ko mo? Pinaglolo ko mo sarili mo Tapos nanalo. Hindi lokohan na yan. Kaya bago ka magsalita ng mga issue laban sa TVJ, tingnan mo muna yung sarili mo. Tingnan mo yung issue mo sa sarili mo. Kasi kung tutusin ikaw, Buboy Villar, wala ka pa sa katiting. Kumbaga kuto ka lang. Kuto ka lang ng TVJ. Hindi ka pa nga hindi ka pa nga nakakitaan ng ng potential Masyado kang overacting Kumbaga wala ka sa level ng TVJ. Wala ka sa level ng TVJ. So kung ikaw magpapatutsada, siguraduhin mo nakalibel ka ng TVJ. Huyo ba kumpara sa TVJ? Wala naman Trying hard nga ilang costume na sinuot mo para lang mapansin. Nagprinsipe Sedi, yung dugyot na prinsipe. Tapos naging bodyguard ni Yorme. Tapos naging pedicab driver na may wig. Parehas mong wig yung suot ng isang yung vlogger na praning. So wala wala. Kahit anong gawin ninyo na gimmick, parang wala naman parang walang nangyayari. Tapos ngayon magpapatama ka sa show pa ng TVJ. Kung tutuusin ilan lang ba nanonood sa inyo? Ilang piraso kumpara sa TVJ. Sa kanila pag nag-live sila online, ilan ang nanonood? 200,000? Sa online, tingnan mo kasi, baka feeling mo talagang ginagawa mo yan para madagdagan yung views ninyo. Kasi alam mo, kapag nagla-live kayo, nanonood lang sa inyo 1,000. 1,000 pababa. Wala. Kahit anong gawin ninyo, kahit magpatutsada pa kayo 10 beses, 100 beses. Wala ka bumibigla sa level. Dito pa nga lang sa sa jowa pa, wala ka na wala kang panapat, wala. Don't me.
Don't me. So mabubibilyat para masaya ka, bili ka lang ng t-shirt katulad nito. Order ka sa akin, tapos ipamigay mo dun sa mga tao mo sa parisan. Matutuwa pa sila kaysa ginagamit mo sila sa kalokohan mo. Biruin mo, dadaya kayo, gagamitin mo yung tao mo, nananahimik mo sa parisan mo. Kumikita ng maayos dun sa parisan. Dadalin mo dyan, gagawin mong kasabwat para mandaya. Ay nako. So yun lang po mga kababayan. Huwag nyo nang pansinin itong si Buboy Villa. Papansin lang ito. Ganyan talaga kapag wala nang pumapansin.